Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Remember when we were younger, lagi tayong nag-look up to sa mga role models natin. Sometimes, yung mga kilos nila, we're copying it. Yung mga gusto nila, nagiging gusto rin natin. Even yung taste nila sa music, nagiging ganoon din yung taste natin. Nagkakaroon tayo ng idol. Of course, at that time, lalo na sa mga young adults, hinahanap pa nila yung identity nila. Sino ba talaga sila? Hindi sila makapag-decide ano talaga yung gusto nila para sa buhay nila. Sino talaga sila? Or even yung mga simple decision making. Ano bang course kukunin ko? Kasi mahirap naman talaga hanapin yung sariling path. Disadvantage lang kasi minsan kahit na umabot na sa adulthood, 20s, 30s na isang tao, hindi pa rin niya alam kung sino talaga siya. Kung ano yung dapat gawin niya sa buhay, and ano talaga yung path na kailangan niyang tahakin. Madalas, yung mga nangyayari is nagkapanggap siya na someone. He's pretending to be a person na hindi siya. And mahirap panindigan yun. Unang-una, pinipeke natin yung sarili natin. Loko lang talaga natin yung sarili natin. And it's hard para makipag-deal tayo, para tayo makipag-deal sa ibang tao. So this is yung mga teachings ni Krishna kay Arjuna. Hanapin mo talaga yung sarili mo. Yes, maraming mga process na makukuha natin sa internet kung paano mo makilala sarili mo. But the best way para makilala mo kung sino ka talaga is through Bhagavad Gita. We have our main identity. We are part of and parcel of Krishna. We are servants of the servants of the servants of Krishna. Kung paano mo gagawin yon, ay na yung mga details. Ay na yung mag-shape kung ano yung character mo. Ano yung makikita ng ibang tao as the image of you. So, hindi natin kailangan talaga magpanggap na spiritual, na ganitong tao, na advanced na devotee, or renounced na devotee. You just have to be you. But of course, hindi rin reason yon para hindi tayo mag-improve. Paano ba yung difference na try ng isang tao mag-improve yung isang character niya saka sa pagpapanggap? So we'll try to discuss that later. And now we'll try to first read yung mga verses natin sa Bhagavad Gita as it is. Chapter 5, Karma Yoga, the action in Krishna consciousness. So, para hindi rin tayo malito, kasi yung chapter 3, Karma Yoga din. Tapos, may Transcendental Knowledge, chapter 4. Tapos chapter 5, Karma Yoga uli. So, combine mo yung dalawa, yung 3 saka 4, ito yon. Action in Krishna consciousness. Ano yung kailangan mong gawin? Text 1. Arjuna said, O Krishna, first of all, you asked me to renounce work. And then again, you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? Ang ganda ng mood ni Arjuna rito. Very humble. Student-like. Hindi siya challenging. Ayun naman talaga dapat yung mood ng isang student, isang disciple. Hindi niya sina-challenge yung guru or yung teacher. Nasa humble mood siya. And dapat nasa ganitong mood din tayo on learning Krishna consciousness. Pero, hindi rin siya nag-shy away dun sa question niya. Hindi ko nalang tatanong to. Baka isipin nila pangat yung tanong ko or hindi maganda yung pag-iisip ko kung paano ako mag-compose or hindi ko naiintindihan. No. Kailangan dapat yung mga doubts natin mas slash ng knowledge.
So, ask the right person. Of course, in the right mood. If you really want to learn, diba? Inquire submissively. And of course, you have to render service. You have to build that relationship. It was being discussed sa previous verse yung importance ng relationship sa guru. Sa relationship sa devotees. Na hindi tayo yung lumalapit na kapag may kailangan. Kailangan meron tayong ini-invest na time and energy. Sabi nga nila, kailangan nagdi-deposit ka rin, hindi ka lang withdraw ng withdraw. So, ito yung loving relationship na pwede natin ibigay din. Hindi porket yung guru, hindi mo na, yung guru is malayo yung age natin or malayo yung advancement sa spiritual life, hindi mo na bibigyan ng effort. Dito lang ako, malayo lang ako. Tapos magkatanong lang ako pag may kailangan. Or pag may problema ako, dun lang ako lalapit. No, make a lot of ways. Creative ways how to serve the guru. How to be in touch with the guru. Nahihirapan kasi ako kausapin. Hindi ko alam yung tanong dapat ko dang itanong. Isipin mo si Prabhupada, sobrang hirap nung panahon nila Prabhupada. Yung iba, talagang sinatsagaan na mag-letter kay Sir Prabhupada magtanong, mag-inquire. That should be our mood. We might not expect a lot of replies or yung mga instant na mga message from them. Pero we should be in that mood. Inquiring, trying to serve. Always asking, how may I be of service? Of course, kapag naka-receive tayo ng instructions, gawin natin. Mahirap yung may instructions tayo tapos medyo papatagalin natin. Tapos, dapat tayo ulit. I'm just here to ask for some instructions. Pero marami na pala tayong backlogs. That should be the mood. We should always try to inquire. So, isang tinuturo ng guru is, of course, dito, yung sa tanong ni Arjuna kay Krishna, ano yung mas beneficial? Mag-renounce or mag-work in connection kay Krishna. Mapansin nyo kapag may temple devotee na bago or brahmachari na bago, ito yung mga nagiging pitfall sa devotion na service. Ayokong gamitin na to kasi nare-remind yung mga past life ko. Ayokong gamitin sa service to. Remember na sa ganyang stage ako before. Ayoko nang humawak ng camera, ayoko nang humawak ng mga anything, computer even. Tanggal ako ng social media. Nare-remind yung mga past na mga activities ko. Or nakukonekta ako dun sa mga tao. In one way, isang phase yon para daanan, tapos ma-refresh ka. Diba? Para magamit mo yung mga yon with the right knowledge and guidance sa Krishna consciousness. Like friends and barkada. Minsan kailangan mo mag-step back para magkaroon ka ng time to recharge yung philosophy, magkaroon ka ng proper knowledge. Kasi pwedeng madala ka nung barkada with the temptation. Kaya nga hindi mo kailangan magpanggap na eto na ako, renounce na ako, or etong klaseng tao ako. Tapos basa ka ng maraming libro. Tapos nagbabasa ka lang pala ng libro para mag-judge ng maraming tao. Hindi mo na kailangan lumayo, punta ka lang sa Facebook. Maraming mga devotees, ito yung career nila. Career kasi ang daming time. Ang daming time para mag-judge lang ng maraming tao based sa mababasa nila. Tapos magka-post sila na malalim. Kahit sila lang nakakaintindi or wala talaga nakakaintindi. Tapos marami sasakay dun sa comment. Para mapatunayan na sila yung above sa iba. It's just judgmental. And again, nasa stage to ng neophyte na andito yung focus nila, hindi para matulungan yung ibang devotees mapalapit kay Krishna. Actually, opposite nga. Nagiging turn off siya sa ibang newcomers or new people na interested. Kasi ano ba tong consciousness nila? Ba't ganun? Ba't ito yung ini-spread nila? So, I'm just expressing myself. Pwedeng palusot kasi yun eh. Na-express ko lang yung sarili ko.
Nire-reveal ko lang yung mind ko. What? In confidence sa buong mundo sa internet. So, ito yung mga pitfalls natin kapag we're trying to be someone that hindi tayo. Hindi mo pwedeng pekiin yung sarili mo papunta doon. Kaya sabi natin, make it, then you can fake it. Gawin mo. Hindi mo kailangan i-press release. Hindi mo kailangan ipanggap yung sarili mo. And it's gonna be really hard. So, ito yung question ni Arjuna. Which is sasagutin naman ni Krishna. The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. So yung renunciation of work and yung work na connected kay Krishna or Karma Yoga, both good for liberation daw. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. So, better doon yung devotional service than falsely renouncing. Ko-connect mo lahat kay Krishna. So yes, may mga barkada tayo, meron tayong mga talents and skills, pwedeng nagamit mo yun in previous lives, previous ng devotional service life, di ba? Hindi mo kailangang baguhin lahat yung sarili mo para doon. Ang babaguhin natin yung consciousness. So, kailangan mo talagang ipasok si Krishna doon sa mind mo. Kahit yung mga activities na ginagawa mo, lalagay mo si Krishna para magbago yung consciousness. Renunciation without Krishna consciousness is incomplete. Kasi kung mag-renounce lang tayo, trying to pretend, edi after some time, pag nawala ng enthusiasm for renunciation, or pwedeng may matrigger lang sa atin, magkaroon tayo ng relapse, babalik tayo doon, bumubulusok. Di ba yung mga nahihirapan mag-diet with not a proper plan or guidance, magka-crash diet sila. After a month, sobrang payat, nag-lose ng weight. Tapos makatikim na, magkaroon ng festival, no? Tapos ang daming gulab jamun. Tapos matitrigger na uli yung appetite nila, dire-diretso na. Tapos magigain sila ng weight, mas doble. Diba? So, ganun din. May pasay na isang Muni, Surabi Muni. Nag-meditate siya sa ilalim ng tubig. Dito ako para wala pa makikitang disturbance. Walang notification. Dito sa ilalim ng tubig. For hundreds, I think thousands of years. Doon lang siya. Tapos yung balat niya, alam mo yung pag nag-swimming yung mga kids, yung kamay nila parang kumukulubot. Ganun na yung buong katawan niya. Ang pangit na ng image niya. So wala siya nakikita mga temptation. Hindi niya alam na nangyari sa politics. Diba? Wala siya nakikita sa mga Olympics. Meditate lang siya doon. Ang problema, since nandun siya established siya doon, nagiging shelter siya ng mga fish. So sa ilalim niya, doon naging private area ng mga fish doon nag-intercourse yung fish. So nakita niya yon. Diba? Sino yung tao na nagkakaroon ng urge, natitrigger urge nila pag nakita sila fish or animals na nag-intercourse, diba? Sobrang baba nun. So napunta siya sa doon. Na-trigger yung sexual desire niya just because seeing the fish. So, kailangan niya lumabas dun sa water, punta siya sa land. So, ang pangat na itsura niya, walang tumatanggap sa kanya. But because of that meditation, nagkaroon siya ng mystic power, pinaganda niya yung katawan niya. Then, yung mga princess, kinuha siya as partners. Lahat yon. Sabi nga dun sa place na yon, yung mga tao is mostly descendant niya kasi halos lahat, 100 princesses, yun yung mga naging partners niya. So kahit hundreds and thousands of years na pagpapanggap natin, isang click lang, whoop, relapse. So ito yung proper na dapat natin gawin is engage everything kay Krishna, devotional service. Not, magpanggap, magpretend. Kaya sinabi ni Krishna, better yung devotional service. One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty arm, Arjuna. So 2 characteristics, neither hates nor desires the fruits. So ito yung gusto natin i-practice. Hindi tayo nag-shy away sa mga bagay, sa mga
instruments, tools, technology. Hindi tayo nag-shy away. Nako, ano yan? Ayokong makita yan. Ayokong marinig yung tungkol dyan. Ayokong magkaroon ng cellphone. Dahil ano yan? Material na bagay yan. I remember, during the pandemic, syempre nagkaroon ng online classes. May nag-message sa akin na yoga teacher. Diba? Pero very polite yung pagka-message niya. Pero if you read between the line, yung message niya is criticizing me. Bakit meron kang mga phone? Bakit meron kang mga updated na mga technology? 'Di ba? Ang pagkakilala ko sa mga monk, wala silang mga bagay na possession or ginagamit. So I try to explain, of course, yung real renunciation is um, using everything for Krishna and not just falsely or shying away, using it as a tool, then attached pala within. Tapos nag-thank you lang siya, hindi niya tinanggap for sure, pero very polite. Diba? Si Srila Prabhupada, hindi siya fanatic. Bigyan mo siya ng isang bagay, gagamitin niya for Krishna. Handa mo siya ng magandang car, sakyan niya para kay Krishna. Kung ano yung mga tools para ma-spread yung Krishna consciousness, gagamitin niya. Magiging presence sa broadcast ng mga radio station, punta siya sa mga TV station din. Gamitin niya. Yung usapan niya namin ng ibang devotees, kung present si Prabhupada ngayon, physically, baka siya yung mag-master ng mga online presence ng ISKCON. Lagi siyang active doon. Content creation para ma-spread yung Krishna consciousness. Which, these are tools. So, dapat hindi raw mag-shy away. Pero, hindi rin tayo mag-overly desire. So, that's the right balance. Hindi ka na dun sa extreme na addict or vain ka dun, in vanity ka dun sa mga, diba, passionate ka sa lahat ng technology, updated ka talaga sa lahat, ayun na lang yung consciousness mo. Diba? Pinapanood mo ng live yung yung release ng Apple ng mga new gadget. Imbis na nagbabasa ka. Panoorin mo na lang yung highlights. Huwag na panoorin yung movie. Kasi it's a waste of time. Entertainment pwede, pero it's still a waste of time. Or alam mo yun, may collection ka ng mga ganitong mga bagay. It's just hoarding. So, nasa extreme kasi yon. So, yung isa namang extreme is totally wala. Wala siyang gagamitin. Thinking na renounce siya. So, hindi tayo pwede magpanggap nandun. Yung iba yung mga ibang mga devotees, like if you know Raghunath Prabhu from the band Shelter and Youth of Today, passionate siya when he was younger for a long time sa hardcore and punk scene. Yan, marami dito sa Rasarani kilala siya for sure. Pero yung consciousness niya along the way is really preaching. Ginamit niya yon, yung mga connection niya, yung mga kakilala niya, yung fame niya sa Krishna consciousness. Hanggang ngayon, nasa band pa rin sila. At the same time, in-improve niya na in-improve. May podcast sila, may community sila, meron silang yoga place, the Super Soul Farm. Ginamit niya lahat. Hindi siya nag-shy away. Marami kasing pwedeng mag-falsely renounce. After some time, babalik lahat ng desire. Tapos hindi na niya makonect kay Krishna. So better yet, do it in Krishna consciousness. Ganon kaganda yung Krishna consciousness. Gradually, hatakin ka palapit kay Krishna na hindi ka nahihirapan i-renounce yung mga bagay-bagay. Lalagay mo lang palagi si Krishna sa center. Only the ignorant speak of devotional service, karma yoga, as being different from the analytical study of the material world or Sankhya. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. So the Karma Yoga and the Sankhya Yoga. The Sankhya is the analytical study ng material world. Sa Srimad Bhagavatam, it was discussed all the elements, the process, the birth, the death. It was discussed there, the life, psychology, lahat nandun. So ito rin yung nakikita natin materially. Pero may conclusion kasi yung Sankhya Yoga, yung the real Sankhya Yoga, is to know that we're not the body, we're the spirit soul. Ito naman din yung pinupuntahan ng mga even scientists. Hinahanap nila ano yung end, ano yung reason ng lahat.
So that's Sankhya Yoga, knowing the reason, the purpose. And the name purpose then, at the end of it all, we're the servants, we're parts and parcels of Krishna, and we want to serve the servant of Krishna para mapalapit or ma-reawaken yung relationship sa Kanya. So, ganun din naman yung devotional service, using everything na meron sila papunta kay Krishna. Iba lang yung process. Isa yung magiging result. Kaya sabi ni Krishna rito, ignorant daw yung nagsasabing different yon. Pero yung tanong, ano yung pinakamadali? One who knows that the position reached by means of analytical study or Sankhya can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. Text 6. Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. So, sinabi ni Krishna rito, yung devotional service is the easiest path. Ito yung mas madali. Less din yung danger. Hindi ka basta-basta maliligaw na landas. Kasi pwede ka mag-focus lang. Narinig ko nga meron daw mga PhD sa studies. Ang expertise nila yung mga paano mga insects. Kasi nagiging technology yun, di ba? Sa mga, hindi ko alam kung anong type of physics yun. Yung ginagamit sa mga backhoe, di ba? Meron sila mga mechanism. Inaaral nila yung mga paanong drone technology. Yeah. So, sabi ni Govinda Charan. So, pwede mag-focus ka talaga doon. Expertise na yon for many, many years and decades. Question lang, gano'ng karami yung buhay mo para i-dedicate mo sa ganung bagay? So, pwede tayong maligaw na landas. Pwede tayong mag-focus sa mga ganitong material na bagay. Pero hindi rin maganda i-spend yung buong buhay mo para doon, for that passion. Tapos wala kang conclusion papunta kay Krishna. Hindi mo ma-outgrow yun. Ay, ito pa yung deeper purpose niyan. Ando ka lang nakakulong, naka-zoom in ka lang doon. Kabisado mo lahat ng uri ng bato. Pero hindi mo maisip na yung greatest na stones is yung nasa Govardhan Hill. So, kailangan natin mo palagi yung conclusion ng ginagawa natin. Use it for Krishna. Kaya nga may process din, of course, ng retirement sa material life para mapag-focus sa spiritual life. Like iba, very in touch sa business. Mamatayan sila, making money pa rin iniisip nila. Or in touch sa politics. Di ba? May mga meme na yung mga politiko na nabuto pa nila yung mga Jurassic era. Ando pa rin sila, tumatakbo pa rin sila. Palit na sa politika pa rin sila. It's just, over-attachment. Ayun nga, nandun sila sa over-attachment extreme. Pero, if one just very simply follow the path of karma yoga, kung ano yung meron sila, connected kay Krishna, is the safest. Ito yung safest na path. Kasi, binibigyan mo ng chance na yung consciousness ng isang tao or yung consciousness more ng ibang tao is makonekta kay Krishna. While doing that, automatic nga yung renunciation doon sa mga bagay na yun. Just like, if one is finding it hard to follow the four regular principles, diba, may taste pa talaga sila doon sa intoxication or whatsoever, minsan mahirap siya i-cold turkey or biglaan para mawala. The best technique is to chant palagi. Try to read and chant. Unti-unti, slowly but surely, yung taste doon sa mga lower na activities nawawala kasi nagkakaroon tayo ng higher taste. So in our life then, everything just dovetail kay Krishna. Gusto mo gumawa ng pera? Yeah. Gawa ng pera para kay Krishna. Mag-engage mo kay Krishna. Gusto mo na magandang bahay? Gawin mo maganda yung bahay mo. But make sure na you invite devotees. Not for sense gratification. Invite devotees for house programs, for kirtan, to feed the devotees. Invite others para maging ma-introduce sila. Diba? Nakita natin yung mga ibang devotees nagkagawa sila ng mga yagna sa bahay nila.
Pwede sila mag-invite ng mga relatives nila, come here, pampaswerte yan para sa health mo. Diba? May mga trap na invitation pero naririnig nila yung holy name. So, napipurify sila, nakakain sila ng prasadam. So, whatever talents and skills na meron tayo connect kay Krishna, you don't have to really pretend na I'm a spiritual person, I'm a renounced person. Kinalimutan ko na lahat. Monk na ako ngayon, or brahmachari na ako ngayon, or sannyasi na ako ngayon, renounced na ako ngayon. Tapos after some time, magbabago ulit. Walang commitment. Magaling lang sa pag-repress release. Similarly, kailangan din natin maging maingat kasi we could be judgmental sa ibang mga tao nagka-practice. Unang-una, kapag yung isang devotee is nag-advance sila, lalo nawawala yung mood na magiging judgmental nila kasi mas nakikita nila yung sarili na hindi advanced. Na yung mga mali, yung mga inaaral nila is para i-correct yung sarili nila, hindi para maging reason yon to judge others. Secondly, kapag nagperpretend yung isang tao, nagiging danger lalo yon kapag nagko-focus siya sa criticism sa ibang devotees or sa people in general. Just because thinking na, mas mataas ako. Mas marami na yung chinant kong rounds or mas marami na yung kinain kong prasadam. Mas marami na yung years na in-spend ko sa Krishna consciousness. Mas marami akong libro na binasa. Mas marami akong mas malalim na libro na basa. Tapos nagiging judgmental na lang. It's actually detrimental. Sa first stage pa lang ng bhakti, sa faith pa lang, sinisira na niya lahat. Yung foundation natin sa Krishna consciousness, baligtad na kagad. So, anong naging result? Nagiging bitter yung isang tao. Nakikita lang nila yung mali sa ISKCON, mali sa management, mali sa practice, mali sa ganitong grupo, mali sa ganitong temple. It's just bitter. It's not, attractive. Kapag may na-attract dun sa bitterness na yon, naghanap lang din siya ng bitterness sa buhay. Diba? Ang topic nila, ang sangha nila, asat sangha is bitterness lang. Diba? Tapos ikakalat pa nila sa internet, kakalat pa nila kung saan. Pero pag yung sweetness ng isang person, because of that humility, advance of Krishna consciousness, tinanggap niya yung sarili niya as the servant of the servant of the servant. Diba? Wholeheartedly. Ayun yung identity niya. The rest are just, details. Pero identity niya, servant siya. Mas nade-develop din yung character and qualities niya. Na-attract nga yung godly qualities pag nag-advance yung isang devotee. Yung sweetness ng isang personality nagka-flourish. And ma-attract niya yung mga tao doon. Very simple. Like Prabhupada. Srila Prabhupada. Na-attract niya yung sweetness. Because of his sweetness, na-attract niya yung maraming tao. Na very exhausted na sa material ng mundo. Yung mga hippies and all. Even personalities ng mga famous personalities, na-attract niya. Because of his qualities, godly qualities, na develop because of that mood of service. And nakikita nila, ginagamit lahat ni Srila Prabhupada sa Krishna consciousness yung mga bagay-bagay. That's the real renunciation. Hindi mo kailangan magpanggap. Lalong-lalong hindi mo rin kailangan i-judge yung ibang tao kasi wala dun sa stage ng isang so-called pretender. That is our episode for today. Na kailangan hindi na tayo magpanggap. Hindi natin pilitin. Hindi natin kailangan i-pretend na spiritual tayo tapos magiging mapanghusga tayo, magiging judgmental lang tayo. It's really dangerous. And hindi cool yun. Kailangan natin malaman na yung real na pagiging cool is being humble, being the real self natin na kailangan natin mag-serve kay Krishna in whatever creative ways, in the right mood, in the right etiquette. Us being pretentious na gayahin yung isang tao is just, a copycat. Ano ginagawa sa copycat? Binubuhusan ng drinks. Diba yun sa movies? You're you, they're them. And everyone is unique. Ayun yung ginawa ni Krishna sa atin. And just embrace that and use that for Krishna consciousness. Ganun ka sweet and ka-personal si Krishna sa atin. We have a personal relationship kay Krishna, sa Guru and sa mga devotees.
So, gamitin natin yon para sa sweet relationships sa mga devotees. And I thank you kasi lagi tayong gumagamit ng ating proper na use ng time and energy natin to be with the Sangha. Actually, hindi mo kailangan mag-pretend. Kung sino ka, mas mamahalin ka ng tao. Mas totoo, mas genuine, mas mamahalin ka ng tao. Because of that. Lalo ng mga devotees. Lalo na ni Krishna.